Sana ang ginawa niya, tumahimik lang siya at nakipagtulungan sa problema ng flood control. Ngayon, hinahamon ko si Richard Gomez. Richard Gomez, isa sa mga bumabatikos sa mga House of Representatives ng mga kongresista dyan ay si VP Sara. Sige nga, banatan mo si VP Sara, Richard Gomez. Sige nga, hinamon kita. Kasi ang kaya mo lang banatan ay yung media at yung si Mayor Magalong. Banatan mo nga si VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Ano ba ang pag-uusapan natin? Heto, grabe guys, itong si Richard Gomez. Mukha yatang hindi ko na maiintindihan itong pagkatao nito ni Richard Gomez. Akala ko noon matino itong tao na ito. Pero tingnan nyo, itong si Richard Gomez, no? Nagalit na naman sa media. Kung maalala natin, nagalit siya dito kay Mayor Magalong nung isiniwalat ni Mayor Magalong ang patungkol po sa mga korupsyon na nangyari, no? Yung mga corrupt practices na hindi po natin nalalaman noon na ibinulgar nitong ni Magalong. Ngayon naman, itong si Richard Gomez ay sa media na naman siya nagdadakdak, nagngangat-ngat. Okay? Sa tanong ng flood control, nagalit siya, no? Sa lugar nila. Yun pala, kung if we will connect the dots, ito pa lang si Richard Gomez, ngayon ko lang, this is my opinion, ngayon ko lang na-understand na kaya pala siya galit kay Magalong. Kasi, meron ring problema ang kanyang mga flood control sa kanilang lugar, di ba? Kaya pala. Ngayon, itong mga media na ito, nagpadala po ng mga mensahe kay Richard Gomez na, Kong, pwede ba tayong i-interview patungkol po sa flood control, bla bla bla, ganon, ganyan. Ang ginawa ni Richard Gomez, di umano, ay in-expose niya itong mga message ng media. Tapos, nakita pa doon ang mga information, contact numbers, siguro mga pangalan, o basta mga information ng mga media, na ito ay masama. Hindi naman ito yan pwede na ibubulgar mo ang information ng mga media. Di ba? At galit na galit siya doon sa post niya, si Richard Gomez. So, isa lang yung tanong na pwede nating gawin Richard Gomez, bakit ka parang natataranta at magalit dito sa media kung magtatanong sila patungkol sa flood control projects? Karapatan yan ng media at karapatan yan ng mamamayang Pilipino ang questionin ang patungkol dyan sa mga proyekto na galing sa pera ng taong bayan. Bakit ka magagalit? Di ba? At tapos, ini-expose mo ngayon ang mga chat, mga message ng media. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, papanoorin natin po itong balita na ito at mag-comment, mag-react po tayo. Okay? At pangalawa na ating pag-usapan is still itong si Richard Gomez na sabi ng ilan ng mga eksperto, posibleng ma-ethics complaint dahil sa pag-post sa social media itong si Richard Gomez. Exposing the information at mga message ng media. Good luck sa'yo, Richard Gomez. Ay, nako. Yan yun pala, nung una, nung nagalit siya kay Magalong at nag-post siya ng, sabi pa ng iba, cryptic post ni Richard Gomez, yun pala, natatamaan na pala. Nagka-problema rin pala. Meron na mga videos ng kanyang distrito na sira-sira rin ang mga flood control projects. Yun pala. Ay, nako. Yan, di ba? Sana ang ginawa niya, tumahimik lang siya at nakipagtulungan sa problema ng flood control. Yung ginawa mo, para kang umataking aso na hindi makokontrol. Di ba? Ano ka rin epal ka rin grabe, ang mga DDS, ang taas-taas ng tingin sa'yo. Yun pala, isa ka pala dito sa mga epal na mga government officials. Di ba? Ako po'y nadismaya kasi idol natin to At sa noong panahon ni former President Duterte, todo po ang kanilang pagsuporta sa mga Duterte. Ngayon, di ko maintindihan bakit
nagkaganito na si Richard Gomez. O ito, pangatlo na ating pag-uusapan ay itong mga kongresista dyan sa House of Representatives. Nasaktan. Okay? Nasasaktan po sa sinabi ni VP Sara. O ngayon, hinahamon ko si Richard Gomez. Richard Gomez, isa sa mga bumabatikos sa mga House of Representatives ng mga kongresista dyan ay si VP Sara. Sige nga, banatan mo si VP Sara, Richard Gomez. Sige nga, hinamon kita. Kasi ang kaya mo lang banatan ay yung media at yung si Mayor Magalong eh. Banatan mo nga si VP Sara. Sa 2028 election, Richard Gomez, huwag kang dikit sa mga Duterte ha. Kasi ang tingin namin sa inyo, kasamahan ka na ni Martin Romualdez. Kaalyado mo na si Marcos. O doon ka. Ayaw namin ng isang government official na hindi kampi sa taong bayan. Okay? Ayaw namin yan. Doon ka sa kanila. Sige, banatan mo si VP Sara. Bumabanat man si VP Sara sa mga kongresista. Alam mo, Richard Gomez, ang sabi kasi ni Mayor Magalong, marami pang mga matitino na mga kongresista dyan sa House of Representatives. Hindi niya nila lahat. Hindi ko na maintindihan sa'yo. Kung matino ka, hindi ka sana magalit. Kayon. Natuklasan na sira-sira pa rin pala yung mga flood control nyo dyan. Di ba? Tingnan nyo si Kong Pulong Duterte. Naglatag ng ebidensya, resibo, pinakita sa inyo. Sobrang matibay at maganda yung flood control. Kaya nyo ba yun? Simple, di ba? So, ito, talagang mga maiinit yung ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay. So, unahin muna natin itong balita patungkol kay Richard Gomez. Okay? Pasok. Binanatan ni late Representative Richard Gomez ang media nang hingin ang kanyang panig kaugnay sa nasira umanong flood control project sa... Binanatan raw niya. Bakit mo ba banatan? Pasalamat ka pa nga sa media na kinunan yung opinion mo, yung side mo. Ang media po ang nakakatulong na bigyan ka ng airtime na malaman ang inyong side. Bakit ka magagalit, Richard Gomez? Di ko nga maintindihan. Parang kang guilty na hindi ka naman inakusahan. Diba? Kasi hindi lahat ng mga informasyon na nakukuha ng taong bayan ay kompleto o tama. Kaya nga, yung media, binigyan ka ng chance na kunan yung side mo. Bakit ka ngayon magagalit? Bakit ngayon yun ipopost mo? Na parang sinabi mong may bla bla bla, may nagdidikta na siraan ka. Hindi naman. Wala namang ganun kaming ginawa. Diba? Hindi syempre, kaming mga vloggers, nagtataka kami, nagtatanong kami ngayon, bakit ka nagkakaganyan? Ano bang nangyari, kapatid? Idol ka pa naman namin, wag ka namang sobrang pahiya dyan, pa-epal dyan, di ba? Nilang lugar, git ni Gomez nila may nagkukumpas daw sa media. Mayroon daw nagkukumpas sa media. Alam mo nga, alam mo Richard Gomez, advantage ka pa nga artista ka. Itong mga media na ito, galing ka na dito. Diba? Dito ka nagtatrabaho Dito sa mga istasyon na ito Kasamahan mo ito dati. Mga kaalyado mo ito. Pasalamat ka nga, tinatanong ka, kinukuha yung side mo. Bakit ka ngayon parang onion skin ka? Diba? Hindi ko maintindihan Para puntirehin siya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawit. Rainiel, ano pang sinabi ni Congressman Gomez? Jiggy, binanatan nga ni late Representative Richard Gomez itong ilang miyembro ng media na humingi sa kanya ng pahayag o panayam dito nga matapos nga nito nga nasirang flood control project sa kanyang distrito. Imagine that one. Merong nasira na mga flood control project sa distrito mo, Richard Gomez. Ngayon, ang media, tinatanong ka the details about this. Kasi karapatan naman ng taong bayan na malaman yan Gusto malaman ng taong bayan bakit nasira. Sino ang kontraktor? Sino ang utak nito sa pagtayo ng flood control na yan, Gomez? Bakit ka ngayon binabanatan mo ang media?
Pasalamat ka nga. You must be grateful na merong media na gusto kunin yung side mo. Di ba? Kung merong media na gustong magtanong, mag-interview sa inyo, sagutin mo. Ipaliwanag mo. Bakit ka ngayon galit na galit? Di ba? Ano bang ikinagalit mo sa media? Sila lamang po ay nagtatanong. Ako rin, nag-warning lang tayo dito sa media, huwag kayong magpalabas ng fake news kasi. Okay? Huwag kayong magpalabas ng fake news. Ikaw naman, Richard Gomez, sabihin mo ang totoo. Kung meron mang ginawa ang media sa'yo na hindi maganda, sabihin mo. Prangkahan mo sila. Bakit mo magpo-post ka sa Sokbet? Ini-ignore mo sila tapos magpo-post ka sa social media? Hindi yan maganda. Public figure ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno. Ang dapat, you must be transparent in all the works that you do from the government. Di ba? Anong nangyari sa'yo? Balik ka na lang artista. Di ba? Puro ka drama Sa post nga makikita yung ilan sa mga reporters mula sa iba't ibang network na humihingi ng Ayan pinakita yung mga post na yan. or interview I think chat ba yan? O text ba yan? request dito kay Gomez. May nireply naman siya na ilan pero sinenda niya lang ito ng isang link ng video na dapat daw panoorin nitong mga media na ito. At makikita rin dito sa post na ito na hindi tinakpan yung mga pangalan at ilang contact details. Hindi. Yung mga nagme-message sa kanya. Ang media kasi, ang trabaho ng media, meron yan sila professional yan sila Like for example, kung merong pumutok na issue, imi-message kanila diyan, no? Ito po si Karen Davila. Example lang ito ito po si Karen from ABS-CBN. Kung pwede ba kitang ma-interview, blah blah blah. Ito yung and what time, information, ganon. I-interview ka namin ng live, ganon. O depende kung anong palabas o paano yung style ng programa, ganon. Mag-ano yan sila. Formal yan. Kasi sa sobrang busy, hindi naman natin alam kung saan pumupunta itong mga kongresista nito kasi busy rin sila. Kaya chinachat na lang yan. Pero ang nangyari, in-expose niya. Bakit? Hindi maganda. Di ba? Social media yan Public yan Public information. Yung conversation nyo, yung chat ninyo, private yan. Tapos isinapubliko mo, hindi mo maganda. Di ba? So yun dyan siya nagkakamali. Ang taga-media naman, sila po ay tawag doon, sila po ay nadismaya sa ginawa ni Richard Gomez. Nitong mga media men na naghihingi nga ng panayam kay Gomez. Nag-ugat ito doon nga sa... sabi dito, mahal din itong media spin na, ito lakihan natin para makita ninyo. Itong niya. Ayan. Mahal din itong media spin na ginawa nila against me. Look at the similarities of the different social media and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Yung accusation mo, Richard Gomez, na may nagkukumpas, ang tanong ko sa'yo, may ebidensya ka ba dyan? Mahirap kasi mag-aakusa na wala kang ebidensya. Di ba? Hindi naman natin alam na wala talagang nagkumpas dyan. Pero gusto ka lang tanungin kasi issue Ganyan naman talaga ang media. Kapag mainit yung issue, talagang kukunan nila yung side mo. Pasalamat ka pa nga. Merong media na nagre-reach out sa inyo. Nakunan yung side mo. Kasi yung media, ang trabaho ng media, gitna yan sana. Middle, media. Di ba? Ang nangyari, binanatan mo yung media na may nagkukumpas. Huwag ka munang mag-assume. Unless kung magpakita ka ng ebidensya dyan. Di ba? Ang maganda mong gawin, Richard Gomez, magpa-interview ka. Sagutin mo yung mga tanong para malaman ng taong bayan na malinis ka. At sagutin mo rin bakit merong mga palpak na flood control sa bayan ninyo. Anong nangyari? Tapos ipa-explain mo para maintindihan ka ng tao. Di ba? Yun lang naman Yan ang hirap sa atin
Instead na mag-i-explain tayo, nagagalit tayo. Inuna yung galit natin eh. Hindi maganda. Di ba? Ilan na sa kanyang mga pahayag nitong si Matabog Mayor Bernie Tacoy na sangkot nga to nadadawit itong si Gomez doon nga sa issue ng flood control projects doon sa kanilang lugar. Sinabi pa dito sa Actually, kung magagalit si Richard Gomez na may nagkukumpas, hindi lang man ikaw ang tinatanong dito. 'Di ba? Ang dami mang mga tinatanong na ang hirap dito sa kanya is nagtatahol-tahol na siya. Tingnan mo yung ibang mga kongresista dyan, naghihintay lang silang lumabas yung kanilang mga pangalan. Hindi nga in-announce yung mga pangalan ninyo eh. Di ba? Post na tila may nagkukumpas dito sa mga media man o sa mga ilang miyembro ng media para nga tirahin si Gomez at may nagpopondo rin umano para sa isang tinatawag na media spin. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Gomez at sinusubukan pa rin natin siyang kuhanan nga ng panayam ukol nga dito sa nangyaring posting na ito. No, ayan no. Yung flood control projects na, kung ikukumpara mo yan kay Kung Pulong, ang layo. Ano ba yan? yung river niya, I think 1 foot. Hindi nga umabot ng 2 feet yan eh. Ano klaseng flood control yan? Parang, hindi, I'm sorry Richard Gomez pero this is my opinion. Sa tingin ko, parang hindi flood control projects yan. Parang istambayan yan ng mga standby eh. Pwede kayo mag-inuman dyan, Hindi man yan flood control. Upuan man yan sa parke. Yan, Sorry, baka may mas malinaw pa na picture dito, Kasi yung nakita ko, yan lang eh. Pwede kang umupo dyan. Hindi naman malaki yan, Hindi flood control ang tingin ko dyan, eh. Upuan. Judy, at Rainiel, may reaksyon na ba mga grupo ng mamamahayag tungkol dito? Ayan, Judy, pinalagan naman ng National... Ayan, Yan pa, nag-crack pa siya, Union of Journalists of the Philippines o NUJP, itong naging action nga na ito ni Gomez. Sinabi nila na pabor pa nga ito dito sa mambabatas na kinukuhanan siya. Tingnan nyo, we remind, ni Gomez, ang media, nag-remind sa inyo na asking for your side on the matter actually favors him. Kaya nga, pabor nga sa inyo eh. Dahil tinatanong ka ng media. Yung ibang mga kongresista, walang privilege na ganyan. Yung ibang mga kongresista, sinisiraan lang sila. Tapos, ang media, hindi naman sila tinatanong, hindi kinukunan yung side nila. Kasi alam naman natin itong media, pinipili lang nila yung mga... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman